when you see dissenting, speak out. Hindi ko naman sinasabing, go against the government. No, speak out. Because if you believe that the government is doing wrong, speak out. Be counted. We will be remembered this era. Ultimately, wala namang mali doon sa pagsasang-ayon sa mga kagustuhan ng Malacanang kung tama yung ginagawa ng executive. But when we see these large-scale corruption issues, it's time for us to be critical and time for us to start considering what direction our government is headed. And kung sakaling kailangan nilang labanan ng executive para makatulong sa ating mamamayan in order to do what is right, then it is their duty as elected officials to do so. Binigyang diin ni dating Congressman Kiko Barzaga na mas dapat pagtuunan ng pansin ng pamalaan at ng publiko ang kontrobersyal na flood control anomaly kaysa sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Si Daniela Paulita magbabalita. Mas dapat umanong pagtuunan ng pansin ng Senado ang investigasyon sa bilyong-bilyong flood control anomaly kaysa sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang pahayag ni dating Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa panayam ng SMNI News sa gitna ng agawan sa liderato ng Senado. Ayon kay Barzaga, mas malaki ang epekto sa publiko ng umano'y bilyong-bilyong pisong anomalya sa flood control projects kumpara sa mga akusasyong kinakaharap ng Vice Presidente. Mas malaki talaga yung impact ng flood control. Mas malaking issue talaga yun since yung sa impeachment hindi naman tayo nagkaroon ng hundreds of thousands of people rallying, hindi naman tayo nagkaroon ng high, large-scale negative economic impact due to the possible actors or possible flaws within Vice President Duterte's time in DepEd. Matatandaan lumantad kamakailan sa Senado ang tinaguriang Brave 18 upang isiwalat ang matataas na opisyal ng gobyerno na nabigyan umano ng male-maletang pera. Gayunman, bigo silang makadalo sa Blue Ribbon Committee na pinungunahan ni Senator Erwin Tulfo na kabilang sa nabanggit na nahatiran umano ng maleta. Pero bago pa man ang flood control investigation ng Cayetano Block noong June 4, naging sentro ng kontrobersya ang pagbabago sa liderato ng Senado kung saan sinubukang hadlangan ang pagdinig. Pag ganun kasi talaga yung reaction ng mga senators, ng mga congressmen, pag sobrang galit sila at sobrang takot sila na magkakaroon ng forum at magkakaroon ng pagkakataon na maglatag ng ebidensya yung 18 Marines, then that's already a sign na posibleng may katotohanan sa mga sinasabi nila. Para naman kay dating Cebu City Mayor Mike Ramat, tila may nangyayaring cover-up sa gitna ng mga agawan sa kapangyarihan. There is incompetence, no matter what. There is mismanagement. You cannot deny it. There is lack of governance. And the intention is wanting to finish the whole term. But it's not even the only intention is to extend if it can be. Samantala, naniniwala si Barzaga na may ilang opisyal na mas pinipiling pumanig sa mayorya dahil sa kanilang pananaw sa magiging direksyon ng politika sa mga susunod na taon. Yung Kongreso kasi may mga nag-iisip doon na posibleng hindi matuloy yung elections sa 2028 kaya they feel safe in siding with the majority. Sa gitna ng isyu ng malawakang korupsyon, iginiit niya na tungkulin ng mga halal na opisyal na maging mapanuri at manindigan para sa kapakanan ng mamamayan. Ultimately, wala namang mali doon sa pagsasang-ayon sa mga kagustuhan ng Malacanang kung tama yung ginagawa ng executive. But when we see these large-scale corruption issues, it's time for us to be critical and time for us to start considering what direction our government is headed. And kung sakaling kailangan nilang labanan ng executive para makatulong sa ating mamamayan in order to do what is right, then it is their duty as elected officials to do so. Samantalang mas magiging agresibo at regular na raw si Barzaga sa kanyang pagpuna sa korupsyon at pag-usisa sa pondo ng bayan matapos siyang mapatalsik sa Kamara. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Daniela Paulite, SMNI News. May panawagan ng dating presidente ng League of Mayors of the Philippines sa lahat ng local officials na magsalita laban sa nararanasang korupsyon sa kasalukuyang administrasyon. Si MJ Mondehar sa report. Mga kasama, sama-sama tayo.
Yan ang panawagan ni former Mayor's League of the Philippines President Mike Rama sa mga local chief executive sa buong bansa. Anya, panahon na para magsalita ang mga lokal na opisyal sa gitna ng paghahanap ng publiko ng accountability sa mga nasa likod ng flood control anomaly. Idinagdag pa rito ang labis na politika sa pagitan ng mga Marcos at Duterte. Git ni Attorney Rama, alam ng mga local chief executive na matindi ang korupsyon ngayon sa gobyerno. Dahil dito, sinabi niyang responsibilidad ng mga lokal na opisyal na pumanig sa katotohanan at hindi sa patronage politics. Kailan ba tayo tatayo na hindi na tayo makatayo kasi bininta na natin ating kaluluwa? Please. Ayon kay Attorney Rama, na dating mayor ng Cebu City, hindi niya pinagsisihan ang tinawag niyang political persecution na kanyang nararanasan matapos niyang tutulan noon ang pagsusulong ng People's Initiative o PI para baguhin ang konstitusyon. Hindi rin daw niya pinagsisihan ang pagbibigay ng permit sa 2024 Maisog Rally na dinaluhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito rin nagsimula ang tinawag niyang panggigipit ng administrasyon dahil sa kanyang pagsuporta sa mga Duterte. Simple lang ang diktum natin. Noon pang konsehal tayo, public service above self. If dumating ka, pagka mayor, once a councilor is always a councilor. And what is the dictum? What is the motto? Yung councilor, public service above self. Hindi yung service to yourself. Nilino naman ni Attorney Rama na hindi siya nananawagang pabagsakin ng gobyerno. Bagkus ang hinihiling lang niya sa mga lokal na opisyal ay manindigan para sa tama at magsalita kung may nakikitang mali. Sa buong Pilipinas, mahigit sa 1,600 ang kabuang bilang ng municipal at city mayors. Ganon din ang vice mayors. Habang nasa 13,000 mahigit naman ang mga municipal at city councilors. When you see dissenting, speak out. Hindi ko naman sinasabing, go against the government. No, speak out. Because if you believe that the government is doing wrong, speak out. Be counted. We will be remembered this era. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNA News.